Kinben Book 5, Chapter 99. Ang passing ability ni Mendez ang naging dahilan upang makuha nila ang kalamangan sa Game 1 ng Finals. 93-96 ang score at lamang na nga sila ng tatlo. Si Kyle naman ay napatingin sa kalapit niyang kakampi na sina Julius at Mark. Napahingi nga na sorry ang dalawa na marahan niyang ikinangiti. Para saan? Nag-effort tayong pigilan siya. Sadyang mautak lang ang isang iyon kaya hindi natin napigilan. Bigyan lang ninyo ako ng screen at itatabla ko ang score. Sabi nga agad ni Lastimosa na sinambot na nga ang bolang ipinasa ng nag-inbound na si Venturina. Defense! 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 Ito naman ang sigaw ng mga fans ni Mendez sa pagbalik ng bola sa Oxy. Si Lastimosa nga ay agad na binantayan ni Baron. At gaya kanina, nag-ingat pa rin siya dahil baka raw siya maisahan ito. Isa pa, nakikita nga rin niya na determinado rin itong magwagi sa larong ito. Dito naman nga mabilis na dumating si Gamboa at nagbigay nga ito ng screen sa kanya. Kumanan si Kyle at sa pagbangga ni Baron kay Gamboa ay nakaramdam nga ang player na nakasul ng pasimpleng gulang mula sa tumao sa kanya. Isang off-screen na naman, sabi nga ni Aise Cervantes, at makikita na nga agad ang pagtalo ni Lastimosa para sa pagtira ng tres. Kumawala na nga ang bola mula sa palad ni Lastimosa at dito na nga siya napaseryoso habang papalapag. Bigla na lamang ngang lumitaw si Sanchez sa kanyang gilid at hinampas nito ang bola kahit na walang kasiguruhan. Natamaan ba niya? Tanong na nga lang ni Lastimosa sa kanyang sarili nang siya ay lumapag. Mabilis nga rin siyang binax out ni Sanchez upang hindi na siya makatakbo papunta sa basket. Napangiti naman ng marahan si Dre dahil sa nagawa niya. Hindi raw mapipigilan ni Ricky ang off-screen shot ni Lastimosa kung kaya inabangan na niya ang gagawin ng kalabang ito. Nagmintis ang tres ni Lastimosa na ikinahinayang ng mga supporters niya. Ang rebound na nga ang nagiging crucial sa ganitong pagkakataon. Si Marlon nga ay mabilis na binax out sila Nete kaso nang siya ay tatalo na ay doon naman biglang humarang si Rayos. Tinalon nga nito ang bola at agad din naman siyang sinabayan ni Ibanez. Ang mga manonood nga ay napalunok na lang nang magawang iiwas ni Rayos ang bola mula sa mga palad ni Ibanez nang makuha niya ang rebound. Paglapag nga niya ay bigla rin siyang umatras ng isang hakbang at dito na nga si Rayos tumalon. Isa nga itong fake at naghihintay raw siya na may aagaw nito sa kanya o tatalon upang siya ay pigilan. Dahil kung wala raw, dito na nga tumalon si Rayos at itinodo na niya ito dahil plano niyang idakdak ang bola. Sa ginawa nga niyang ito ay dito na rin tumalon si Ibanez at magbuo upang ito ay pigilan. Iniiwas nga ni Rayos ang bola mula sa dalawang sumabay sa kanya at mula sa likuran ni Ibanez ay dito naman lumitaw si Gamboa at pagkahawak nga niya sa bola mula sa biglang extra pass na iyon ay dito na nga tumalon si Julius para siya na raw ang tumapos ng pagpuntos nilang ito. Papataas na siya nang bigla na lang bumagsak ang bola sa sahig ng court na ikinaseryoso ng marami. Nakita na nga lang nila si Mendez na nasa pwesto rin ng mga naglalakihang players ng magkalabang team na ito. Natapikan nga si Gamboa ni Mendez at sinubukan pa nga ng mga naka-purple na mag-flap kaso hindi ito sinilbatuhan ng referee. Si Ricky naman ay mabilis na pinatalbog ang naagaw niyang bola mula sa kalaban. Papahakbang na nga si Ricky nang bigla na lang siyang sinalubong ni Lastimosa at sa pagtatama ng kanilang mga mata ay dito na nga pinatalbog ni Mendez ng mababa ang bola. Umiwas siya kay Lastimosa at sa paglampas niya ay nabigla na lang siya nang wala na siyang maramdamang bola sa kanyang kanang kamay. Tumalbog ang bola palayo at agad itong sinalo ng isang kamay ni Lastimosa na kasalukuyang nagdidilim ang paningin. Kami ang mananalo rito, Ricky Mendez. Bulalas nga sa sarili ni Kyle na agad na tumalon palapit sa basket. Hinarangan siya ni Magbuo at sinabayan. At ito na nga ang nagpaseryoso kay Coach Isaiah dahil hindi ito maganda. Nayanig nga ang board at makikita nga ang pagbiti ni Lastimosa sa ring habang si Magbuo ay napaupo naman sa sahig. Sumilbato rin ang referee at binigyan ng foul ang sentro ng Kalapan na kasalukuyang natulala sa nangyari. Ang lakas. Sabi na nga lang ni Marlon na napakuyom na lang dahil nakuha na niya ang kanyang ikalimang foul. Counted din ang ginawang iyon ni Lastimosa
At sa paglapag nito ay makikita ang seryosong mga mata nito. Naglakad na nga si Kyle at nagpunta sa free throw area. Dito na nga rin maririnig ang malakas na cheer ng mga fans niya at makikita rin ang pagdidilim ng paningin ni Ricky ng mga sandaling iyon. Nakabawi na ako sa ginawa mong steal kanina. Sabi pa nga ni Kyle sa sarili na humarap na sa basket at naghanda na para sa kanyang bonus shot. Dito na makikita kung sino ba sa atin ang mas clutch sa ganitong oras. Dagdag pa nga ni Kyle na napatingin kay Ricky na lumampas na rin sa kanya. Dahil nga foul out na si Magbuo, ay dito naman na nga ipinasok ni Coach Isaiah si Tristan upang maging sentro. Magaling ang ginawa mo, Marlon. Sadyang ibang klaseng player lang si Lastimosa. Sabi pa nga ni Isaiah kay Marlon na napatango na lang. Kanya-kanya na nga rin ang pwesto ang mga manlalaro sa loob ng court. Nakatayo na nga rin ang lahat ng mga manonood dahil may natitirang 1 minuto na lang sa larong ito. 95-96 nga ang score at posible pa nga itong maitabla ni Lastimosa sa bonus shot nito na gagawin na nga nito. Pinakawala na nga ni Kyle ang bola at pinagmintis niya ito na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Sa ilalim nga ng basket ay napahanda agad si Tristan para sa rebound, kaso naunahan siya nila Nete na agad siyang sinandalan. Si Carlo naman nagagalaw na ay biglang nakaramdam ng kung ano sa kanyang sapatos. Pagtingin niya rito ay tanggal ang pagkakatali ng sintas nito. Nang mapatingin siya roon ay agad din siyang binangga ni Rayos at sinandalan. Sorry, wika ni Rayos at si Carlo ay napakuyom na lang dahil hindi siya makapwesto ng maayos. Nakita naman ni Dre ang kaganapang iyon kung kaya agad siyang tumakbo papunta sa basket. Makikita naman nga si Gamboa na nanatili sa may 3-point area dahil si Cimeron ay tumakbo na rin papunta sa ilalim ng basket upang masigurong sa kanila mapupunta ang rebound. Tumalo na nga ang mga manlalarong nasa harapan ng basket at dito na nga napalunok ang lahat. Pinalo nila Nete ang bola papunta sa kaliwang side ng court nila at doon na nga ito dumiretso sa paparating na si Gamboa. Si Coach Barcibal nga ay makikita ang pagngisi dahil sa play na iyon at dahil si Gamboa ang pinakamagaling niyang outside shooter ay natitiyak niyang papasok ang tres nito. Ang pagkawala raw ni Magbuo ay isang malaking advantage para sa kanila pagdating sa rebounding. Isama pa nga ang gulang na mayroon si Rayos ay masasabi niyang kaya nilang dominahin ang pagkuha ng rebound sa natitirang 1 minuto ng labang ito. Sinambot na nga ni Gamboa ang bola at agad na pinagmasda ng basket. Hindi na nga rin siya nagdalawang isip pang tumalon. Ikaw ang best shooter sa Occidental Mindoro. Bakit ba gusto mo palagi makipagbalyahan sa ilalim ng basket? Mag-abang ka ng bola sa labas. Paano kung hindi nila ibigay sa akin ang bola? Ibibigay nila iyon sa oras na magkaroon sila ng tiwala sa paglalaro mo. Yabang mo, Vincent. Hindi mo nga ako pasahan. Tsaka saan mo ba nakuha ang pinakamagaling na shooter dito sa atin? Simula nang mag-basketball tayo, palagi mong pinapractice ang shooting skills mo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang tamad mong tumira sa malayo kapag naglalaro na tayo. Kaya naming mag-champion dito sa Mimaropa League. Malakas din ang team namin. Sabi nga ni Julius ng mahina. Dito na nga rin siya nakaramdam ng tuwa dahil sa paglalaro ng basketball. Masaya nga raw talaga ito. Bibitawan na ni Gamboa ang bola, ngunit sa pagbitaw niya nito ay bigla na lang itong tumama sa isang palad na hindi niya namalayang lumitaw na pala sa kanyang harapan. Ang kanyang masayang ngiti ay dahan-dahang naglaho at nakita niya ang isang matinding manlalaro. Nakangiti rin ito. Gaya niya. Masaya rin ito. Ricky Mendez. Bulalas na nga lang ni Lastimosa nang makita ang magandang timing ng pag-block ni Mendez kay Gamboa. Hinampas ni Mendez ang bola pababa at sa pagtama nga nito sa sahig ay siya ring pagkuha niya rito na ikinadagundong ng venue. Si Coach Barcibal nga ay napasigaw sa kanyang mga players na cornerin si Mendez. Agad niyang gumalaw si Gamboa, kaso nang humarap siya rito ay biglang pinatalbog ni Mendez ang bola at pinadaan sa kanyang likuran. Nilampasan din agad siya nito at sa mga palad pa rin ito napunta ang bola. Tumatakbo ang oras. Mayroon na nga lamang 40 seconds ang laro. Si Coach Isaiah nga ay napapaisip kung tatawag pa siya ng timeout. Kaso sa nakita niya kay Ricky ay mukhang may momentum ang takbo nito. Mabilis niyang hinabol ng mga players ng Oxy si Mendez sa pagtawid nito sa gitna. Si Lastimosa nga
ang kaagad ding nakaabot dito at pagkatapos ni Ricky na makapunta sa kanilang side ay bigla itong huminto. Agad ding binantayan ng mga naka-purple ang kanilang katapatan na naka-asul. Dito na nga lalong kinabahan ng mga manonood dahil lamang ng isang kalapan. Gagamitin niya ng ayos ang kanilang shot clock. Kailangang hindi sila makapuntos. Sabi nga sa sarili ni Kyle na agad na inihanda ang sarili sa gagawin ni Mendez. Nagkangitian pa nga sila at pakiramdam nila ay silang dalawa lang ang magkaribal sa ligang ito. Si Ricky ang MVP at si Lastimosa naman ang nasa sunod na posisyon sa rankings sa ligang ito. Sinubukan ni Ricky na lumusot kay Lastimosa, ngunit iba raw ang depensa nito ngayon sa kanya. Isa pa, naalala rin niya ang ginawa nitong pag-agaw nito sa bola kanina sa kanya. Pwede raw maulit iyon kung kaya dito na nga dumating ang kanyang kuya Tristan para magbigay ng screen. Kapag nakapuntos ang kalapan sa pagkakataong ito, hindi maganda iyon. Sabi nga ni Coach Barcibal na napatingin sa oras, baging siya nga ay kumabog din ang dibdib sa mangyayari. Sa pagtayo nga ni Agoncillo ay siya naman pagtakbo ni Mendez sa kabila nito. Si Kyle nga ay bumangga sa kakampi ni Ricky, pero hindi siya basta nagpatinag at bumigla siya ng spin move para lampasan ito na ikinangiti naman ni Ricky na bigla na lang na ibinato ang bola sa sahig ng court papunta sa kanyang kuya Tristan na mabilis na dumiretso sa basket. Napaseryoso tuloy si Lanet at Lastimosa sa play na iyon ni Mendez. Si Tristan naman ay dumiretso sa basket at nang makita niya nga harangan siya ni Rayos ay hindi na siya nagdalawang isip na tumalon palapit sa basket. Magte-take nga ng charge si Rayos kaso makikita ang isa niyang paa na nasa no charge zone at wala siyang kamalay-malay doon. Sinalungan ng katawan niya ang dating ni Agoncillo at nabigla siya sa lakas nito. Dito nga niya napagtanto na hindi pa nga pala ito pagod dahil kakapasok lang nito sa laro. Idinakdak nga ni Agoncillo ang bola at bumagsak si Rayos na parang naalog ang katawan. Sumilbato rin ng referee at sa paglapag ni Tristan ay doon na siya napasigaw nang sabihin ng referee ang mga salitang basket counted. Clutch play mula kay Mendez. Alam na alam niya ang gagawin dahil may tiwala siya sa kanyang mga kakampi. Sabi nga ni Calvin na makikita rin sa labi ang masayang ngiti dahil makikitang nasa kalapan na ang malaking chance na makuha ang unang game na ito. Nagwala ang mga fans ni Mendez at ang mga manonood ay napawaw na lang sa ginawang play nito at sa dunk ni Agoncillo na nagtanggal daw ng yabang ni Rayos dahil sa pagtayo nito ay para itong nawala sa sarili. Tama lang sa iyo iyan. Sabi pa nga ni Carlo na agad na inapiran si Tristan na nagwawala pa rin sa tuwa. Si Kyle naman ay napatingin kay Ricky na biglang nag-peace sign sa kanya. Sorry, sabi ni Mendez at napailing na lang si Kyle. Napaka-consistent daw ng aura ni Ricky. Magmula na mag-umpisa ang laro, hanggang ngayon ay hindi man lang niya ito nakitaan ng alinlangan o pangamba sa ginagawa nito. Tatala ba sa isang ito ang clutch moments ng Lastimosa? Naitanong na nga lang ni Kyle sa sarili dahil naalala rin niya bigla si Kyrie. Naipasok pa nga ni Tristan ang bonus shot na nagbigay sa kanila ng 4 na kalamangan. 95-99 na naging score at napatawag nga rin ng timeout si Coach Barcibal na napalitan agad ng inisang mukha dahil sa mga nangyari. Kanina lang daw ay masaya pa ito, kaso 15 segundo na nga lang ang natitirang oras sa laro. Ang tanong na nga lang ng marami ay kung may himala bang gagawin si Kyle Lastimosa o tuluyan na nga talaga makukuha ng kalapan ang game 1 ng larong ito.